Good morning mga idol. Good morning. Araw na naman ng Lunes. Araw ng mga empleyado at empleyada. Ano mga idol saan man kayo nanunungkulan, mapapribado man o gobyerno, gampanan natin ang ating mga tungkulin sa larangan ng serbisyo publiko. Mapapribado man ang inyong tungkulin na ginagampanan, nasa larangan pa rin kayo ng serbisyo publiko dahil kung may kliyenteng lalapit sa inyo para humingi ng sama sa serbisyo publiko yan. Kaya tayo bilang mga nanunungkulan, mga idol, ginagampanan natin ng maayos ang ating mga tungkulin, di ba? Tama. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga idol dyan, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa mga idol, nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero ang paksa ng ating tatalakayin nauugnay pa rin ito sa mga napapanahong issue tungkol sa ating mga kapwa nasa larangan ng serbisyo publiko, lalo na yung ating mga kinaukulan na nasa pamahalaan. Alam niyo ba mga idol, ang sistema ng ating takbo ng pamamahala natin, nakakalungkot lang isipin dahil nga parang bahagi ang sistema ng ating pamahalaan. Tulad yan ng mga napapanahong issue tungkol sa impeachment, talagang laging pinagtatalunan at may mga dahilan o may mga nagiging problema kung bakit hindi matuloy itong impeachment. Pero kasi ito namang ating ikalawang Pangulo ng ating bansa, marami na nakakapansin at napupuna na panay di umano ang gala nito kung saan. Mabuti sana kung dito na sa ating bansa umiikot-ikot. Kaso tumatawid ng iba yung dagat. Tulad ng mga nakaraan, nagpunta yata ang ating pangalawang Pangulo sa lugar ng Australia upang makipag-meet sa mga di umano rally. Pero dapat yung mga ganung sistema, hindi na dapat yun Kaya sabi ng iba na mga nagko-comment, sa halip daw na magtrabaho ay kung ano-ano ang iniintindi. Pagkatapos, ang mga pagpak, isisisi sa ating Pangulo. Di ba? Tama? Kaya nga, hindi maano ng ating pangalawang Pangulo kung siya ay batikusin ng taong bayan o mapulaan dahil sa kanyang mga ginagawa. Dahil nakikita naman sa kanyang mga sistema Di ba? Tama mga idol? Kaya dapat, sabi nga ng iba, maging ating mga senador na ngayon may kanya-kanyang pulutong, kanya-kanyang dapat daw magtrabaho na. Huwag na yung kung ano-ano iniintindi. Oo, kasi tumatakbo ang panahon, tumatakbo ang araw, tumatakbo ang buwan hanggang sa matatapos ang termino nang walang nagiging accomplishment. Di ba? Tama? Yan, napag-uusapan lang naman natin dahil sa napapanahong issue na ating nasasaksihan, hindi lamang sa mga ordinaryong tao, maging sa mga social media, ay nakikita natin yung mga ganong pangyayari. Tulad dito sa aming barangay, talagang ang mga empleyado rito at mga nanunungkulan, aktibo. Oo. At saan ka man departamento dito sa aming barangay lumapit, siguradong aasistihan ka at siservisyohan ka ng serbisyo publiko. Kasi kaya nga naka-duty ang bawat mga may tungkulin para doon sa ating mga mamamayan at mga kabarangay, hindi lamang sa aming mga taga-barangay, maging taga-ibang barangay na lumalapit dito upang humingi ng tulong o ano paman, ay ginagampanan namin ang aming tungkulin. Tulad itong lingkod, nasa lupon taga-pamayapa tayo, kapag may lumapit sa atin, halimbawa may gustong idulog na kaso o reklamo o ano paman, binibigyan natin ito ng kaukulang aksyon.
Oo, kung yan yung dinudulog na reklamo sa klaw ng katarungang pambarangay o pambaranggayan, pasok yan sa aming jurisdiction. Pero kung inakala namin na hindi yan pambarangay at yan sa mga kinaukulan ng ating pamahalaan dapat ilapit, hindi naman namin sila pinababayaan o itinataboy o kung saan ina-assist namin sila kung saan sila nararapat dumulog para yung kanilang mga problema na gustong ilapit ay magkaroon ng solusyon. Oo, kasi hindi naman lahat ng departamento na lalapitan siyempre ng ating mga kababayan angkop doon sa gusto nilang ilapit. O, diba? Tama? Tulad sa amin, halimbawa, lumapit ka sa amin, yung idudulog mong reklamo, although reklamo yan o complain, kung hindi naman sa klaw ng aming kapangyarihan yan, hindi rin namin yan pwedeng hawakan o tanggapin. Ang gagawin namin dyan, i-refer namin kayo doon sa mga kinaukulan na kung saan kayo nararapat, dumulog. Ganun po ang sistema ng isang may tungkulin, anuman ang tungkulin na inyong ginagampanan. Hindi sa klaw ng kapangyarihan ng inyong tanggapan, basta mo nilang, ay, wag dito, hindi yan para dito. Doon, punta ka sa ganun. Hindi po ganun ang pag-assist sa mga nangangailangan ng tulong. Siyempre, lumapit sila sa iyo bilang tao at para humingi ng tulong, tanggapin mo. O, halimbawa, ang hinihingi ng tulong pakagaya sa amin, lumapit, meron siyang reklamong ganun. Tatanggapin namin siya, upo ka dyan, isa-isa mo yung problema mo, sino yung nirereklamo mo, anong pangalan, taga saan, kailan nangyari, ganun. Kukunin mo yung detalye. Pag nakuha mo na yung detalye, siyempre nakuha mo yung detalye, at saka mo ngayon siya i-repair doon sa mga kinaukulan na kung saan siya nararapat dumulog. O, halimbawa, nakuha mo yung detalye. Tapos, sabihin mo sa kanya, pasasamahan mo sa punta ka sa ganon, ganyan, doon mo ireklamo yung nais mong idulog. Ipakita mo tong complaint na ibinigay mo sa akin, pakita mo lang yan doon, bahala na kung sino naka-assign doon, kukopyahin yan o kaya tatanungin ka kung wala ka nang idadagdag doon sa reklamo mo. O pag wala nang idadagdag, maaaring itatype na niya yun o tsaka ganon. Hindi yung basta na lang, ay hindi yan dito, hindi yan sa klaw ng aming tanggapan. Kung ka, punta ka sa ganon. Hindi po ganon ang tamang proseso sa pag-a-assist sa mga nangangailangan ng tulong. Diba, tama? Kailangan, siyempre, para maging magiliw ka sa mga lumalapit sa'yo para humingi ng tulong. Kasi hindi ka naman inilagay dyan para mamanginoon ka dyan sa tungkulin mo. O, diba? Meron kasi mga ibang mga nanunungkulan na pakiramdam niya sa sarili niya, siya, pag hindi saklaw ng niya, itataboy kang bigla, tuturo ka kung saan. Hindi po gano'n ang tamang proseso. Tanggapin mo siya, alamin mo yung problema niya. Hindi naman tinanggap mo yung paglapit niya, ginawa mo ng salaysay yung mga sinasabi niya, ginawa mo ng drop, ika nga, hahawakan mo na yung problema na idinudulog niya. Hindi po gano'n. O, kasi, pag hindi saklaw ng iyong kapangyarihan, wala kang karapatan na hawakan yan o panghimasukan yan. Ang tanging magagawa mo lang dyan, i-repair mo siya doon sa mga kinaukulan na kung saan siya nararapat dumulog. Ganyan po dito sa aming barangay. Pero dito naman, karaniwan, halimbawa, sa ibang departamento, lumapit sila, umaangkop naman yung departamento na nilalapitan nila. Oo. Ganon din naman sa amin, pag angkop sa amin, yung idilapit mong problema, pasok yan. Oo. Iseset natin yan, i-distribute natin yan. Ha? Kasi sa amin, kapag pasok sa barangay justice system, yung problemang idinulog mo, i-repair ka namin sa aming barangay captain. Kasi ang first proceeding talaga sa mga kasong pambarangay, yung tinatawag na mediation. Sino ba nag-ano ng mediation? Barangay captain. Tapos, kung may kagaya, may naka-duty lupon for the day. Halimbawa ako, naka-duty ako, lupon for the day. A-assist ako sa aming barangay captain tungkol doon sa reklamo na inilapit mo. O, magiging katulong ka ng barangay captain doon sa reklamong inilapit sa kanya. O,
isa, dalawang pagkaharap at hindi nasa-resolve ng barangay captain niya, halimbawa, may pagkakataon na sa pangalawang paghihiring ninyo, may importanteng appointment ang barangay captain sa City Hall o may importanteng meeting, ayan, i-repair yan sa pangkat tagapagkasundo. O kaya, i-reset. Kung talagang yung barangay captain ay desididong alamin yung problema mo, i-reset yan. Ngayon kung talagang ang barangay captain ay magiging visible na sa mga araw na yan, i-repair na yan sa tanggapan ng lupong taga-pamayapa. Yung sa tinatawag na conciliation panel, pangkat tagapagkasundo. Ganun po dito sa amin. At maging siguro sa ibang barangay, pagka sa ganyan tanggapan ng lupong taga-pamayapa, ganun din ang proseso. Kasi isa lang naman ang proseso niyan Kung ano yung nakalagay sa libro, yun po ang ating sinusunod. Kung may mga karagdagan mang kaalaman na bagong kaalaman na itinuturo, karagdagan na lang yun. Pero ang mostly, ang guide niyan, yung libro ng katarungang pambarangay. At saka may mga seminar naman po ang lupong tagapamayapa sa bawat barangay. Kaya may mga seminar yan, kumbaga nire-review yung mga nasa libro at kung mayroong mga karagdagan na dapat ipatupad. Ganun po yan. Kaya nga, shoutout pala sa ating mga kapwa lupon dyan, saan man kayong barangay naroon, kaya hindi sa ating mga butihing barangay captain na siyang humahawak sa inyo at nangangasiwa. Shoutout po sa ating mga honorable barangay captain, saan man po kayong barangay naroon. Nawa po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan sa araw-araw ng pagtupad ng inyong mga tungkulin upang magampanan natin ng maayos ang ating tungkulin na sinumpaan. Di ba? Tama? Yan po mga idol. Kaya yan, sana nakakapulot kayo ng konting aral at idea dito sa ating pinagpupwentuhan na may kaugnayan sa katarungan pambarangay at hindi lang yan, may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko. Alam nyo tayo mga nasa larangan ng serbisyo publiko, dapat maging magili tayo sa mga tao na lumalapit sa atin. Di ba tama? Sabi nga huwag kasi sinangos. Kung ano man ang problema galing sa bahay, huwag mong dadalhin sa iyong trabaho para hindi mainit ang ulo mo. Di ba tama? Kalimutan mo yun. Balikan mo na lang yun pag uwi mo sa inyo. Pero habang ikaw nasa serbisyo o nasa trabaho, kalimutan mo yun kung ano man problema yun. Di ba tama? Kasi pag dinala mo sa trabaho mo yung problema na nanggaling sa inyo o kung saan man, dadalhin mo maghapon yan, walang magandang kahihinatnan yung sistema ng panunungkulan mo. Dahil madadamay yung mga taong lumalapit sa iyo dahil medyo may problema ka at mainit ang ulo mo. Di ba tama? Kaya kailangan, ano man ang problema natin pag tayo magsiservisyo na o maglilipod na, tabi mo yon. Isang tabi mo muna yon. Kung andyan lang naman yan pag uwi mo, doon mo balikan. Di ba? Tama? Ganun lang mga idol. Bueno salamat ng marami sa making kwentuhan natin ito ay sinamahan nyo ko at nawa ay nakapulot kayo ng magandang informasyon dito sa ating napag-usapan. Bueno ito pong muli ang inyong lingkod. Ang samantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!